Sa pamamagitan lamang ng isang handgun, nakamit niya ang hindi kapani-paniwalang mga resulta. Sinabi rin ng katulong kay Yun Sung na pagkatapos ng pagpasok sa kubo, binago ko ang aking pangunahing sandata mula sa mga espada hanggang sa isang handgun. Nang marinig ito, agad na naintindihan ni Yun Sung na matagumpay kong napaliwanagan. Nagkaroon ng mga katulad na kaso sa nakaraan, kung saan pagkatapos ng paliwanag, pinalitan ng individual ang kanilang orihinal na mahusay na pangunahing sandata na may sandata na nababagay sa kanilang talento, ay hindi nakakaakit. Pagkatapos ng lahat, habang tumatagal ang oras, ang mga kawalan ng mga modernong armas ay magiging lalong maliwanag. Mabilis na lumipas ang oras, at pagkaraan ng 3 araw, ipinakilala ng akademya ang isang bagong module ng pagsasanay. Sa oras na ito ay isang simulate na tunggalian, karaniwang isinasagawa ng pares na may mga armas na tinukoy sa pagsasanay na hindi nagiging sanhi ng malaking pinsala. Gayunpaman, sa unang taon sa kubo, ang isang tao ay isang pagbubukod. Pagkatapos ay malakas na tinawag ako ng tagapagturo upang bumangon, ngunit ngayon, lubusang natalo ako ng 18 beses. Hindi tulad ng iba, ang aking kalaban ay isa sa mga tagapagturo ng akademya. Ang dahilan ay ang mga baril ng pagsasanay ay ginagawa pa rin, at ang paggamit ng mga tunay na baril ay madaling masaktan ang mga mag-aaral sa unang taon. Sa makatuwid, ang aking simulate na tunggalian ay kasangkot sa tagapagturo bilang aking kalaban. Bagaman mayroon akong 1,000 milya na epekto ng Master Sharpshooter, na pinayagan akong makita ng malinaw ang pag-atake ng tilapon ng tagapagturo, nakasalalay pa rin ito kung maaari kong mapanatili ang bilis. Matapos ang pagsasanay, ako ay ganap na pagod. Tulad ng malapit na akong uminom ng isang coke at pahinga, nakita ko si Yuyena. Dahil sa aming mga nakaraang karanasan, ang aming unang mga impresyon sa bawat isa ay hindi maganda. Bagaman siya ay isang karakter na nilikha ko, ang kanyang pag-uugali ay talagang kakilakilabot. Ngunit bigla, naalala ko ang mga setting na isinulat ko para kay Yuyena, kaya't napagpasyahan kung subukan kong tumpak sila. Tumawag ako kay Yuyena at pagkatapos ay nagtapon ng isang lata ng coke sa kanyang paraan. Nahuli ang bantay, hindi niya maintindihan ang aking hangarin, ngunit likas na nahuli niya ang coke. Napagtanto kung ano ang nangyayari, nagtaka si Yuyena kung ito ay isang provocation. Dahil dito, sinabi ko na ang huling pagsasanay ay nakinabang sa kanya, at ito ay isang kilos ng mabuting kalooban. Siyempre, mayroon akong isa pang layunin, na upang subukan kung gaano karaming SP ang makukuha ko mula sa pakikipag-usap sa mga miyembro ng grupong protagonist. Matapos marinig ang aking mga salita, malumanay na hinawakan ni Yuyena ang kanyang buhok at pagkatapos ay ibinalik sa akin ang coke, sinabi sa akin na huwag kumilos tulad ng pamilyar kami. Ito ang una niyang babala sa akin. Kaagad pagkatapos, tumalikod si Yuyena at naglakad palayo. Gayunpaman, habang naglalakad siya, bigla niyang napansin na may nawala. Naramdaman ni Yuyena na ang kanyang handbag ay tila mas mabigat, kaya huminto siya at binuksan ito. Sa loob ay isa pang lata ng coke na nadulas ko lang. Galit, una niyang nais na itapon ito sa isang basurahan, ngunit nakatingin sa paligid at walang nakakakita ng sinuman, nagpasya siyang walang kasalanan ang coke at ibalik ito sa kanyang bag. Siyempre, nakita ko ang lahat ng ito. Ito rin ay isang bahagi ng setting ng character na nilikha ko para sa kanya. Gusto ni Yuyena na kumain ng coke, burger at mga katulad na pagkain, ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, hindi niya ito ipinakita sa harap ng iba. Hindi ko inaasahan na ang paggamit ng isang hindi gaanong kilalang setting tungkol kay Yuyena at ilang mga pag-uusap sa kanya ay makakakuha lamang ako ng 4 na SP. Tila kailangan ko pa ring makisali sa pangunahing balangkas upang makagawa ng isang makabuluhang epekto. Ang susunod na bahagi ng kwento ay ang pag-atake sa National Weapon Museum ng isang Jin. Ang isang Jin ay tumutukoy sa isang tao na gumawa ng isang pakikipag-ugnay sa isang Diablo, na ipinagpalit ang kanilang kaluluwa para sa malaking kapangyarihan. Ang pangyayaring ito ay na-trigger din ng isang pagtatangka ng pagpatay ng Jin. Nagkataon, ang grupong protagonist ay bumibisita sa museo at nagtapos sa pakikitungo sa Jin, na nagdulot din ng interes ng grupo kay Kim Suho. Gayunpaman, sina Kim Suho at Chen na yun lamang ang kikilos sa oras na ito, dahil ang mga unang Jin ay medyo mahina.
Ito ay mabuting balita para sa akin dahil naramdaman kong ganap na makilahok sa bahaging ito ng kwento. Una, kailangan kong maghanap ng isang pagkakataon na dalhin din sila sa museo. Sa sandaling ito, sinabi sa akin ng tagapagturo na mabilis na bumalik sa dormitoryo. Naririnig ito, nagmadali akong nakaimpake ang aking computer at umalis. Ang hindi ko napansin ay sa sandaling iyon, biglang dumating ang isang email sa aking computer. Di nagtagal, ang pagkakataong hinahanap ko ay dumating, ito ay isang aktibidad na inayos ng isa sa mga club sa Kubo. Ang mga club na ito, na pinamamahalaan ng mga mag-aaral, ay nagsasangkot ng iba't ibang mga aktibidad kabilang ang mga direksyon sa akademiko at martial arts. Ayon sa setting, mayroong higit sa 100 club sa loob ng Kubo. Ang pakikilahok sa mga aktibidad sa club ay hindi lamang isang proseso ng pag-unlad ng sarili kundi pati na rin isang pagkakataon para sa mga mag-aaral na makihalubilo sa bawat isa. Ang club na sumali ako ngayon ay pinangalanan ng Travel Club. Ang dahilan para dito, syempre, ay ang mga miyembro ng grupong protagonist ay sumali rin sa club na ito. Nakakakita ng maraming nangungunang mga mag-aaral sa unang taon na natipon, ang senior member na siyang pinuno ng club ay medyo nanginginig. Ngunit pagkatapos na mabawi ang kanyang pag-iingat, ipinakilala niya sila kay Kim Suho at iba pa. Ang layunin ng Travel Club ay pagpapahinga, kaya gumagamit sila ng mga portal upang iwanan ang Kubo para sa mga biyahe ng 2 beses sa isang buwan. Upang tanggapin ang mga bagong miyembro, ang patutunguhan sa paglalakbay ngayon ay napili upang maging malapit at ito ang sobrang nakagaganyak na lungsod, malapit sa Kubo. Mula sa bahaging ito ng kwento, tila hindi naiiba sa una kong isinulat. Kapag ang balangkas ay magbubukas, magkakaroon ako ng mas maraming mga pagkakataon upang makisali. Akala ko madali akong kumita ng SP sa pamamagitan ng pagsali ng kaunti. Ngunit sinabi ng nakatatandang miyembro na kami ay maghahati sa mga grupo para sa isang draw, na nagulat sa akin. Naalala ko bang mali ang balangkas? Ang nakakagulat pa sa akin ay nasa sandaling muli ay inilagay ako sa parehong pangkat tulad ni Uyena. Hindi siya nag-atubiling sabihin sa akin na ito ay sapat na para sa kanya at sa akin na kumilos ng mag-isa. Naturally, sumang-ayon ako, tulad ng inilaan kong kumilos ng mag-isa pagdating ko. Di nagtagal, nakarating kami sa SCT Weapons Museum. Marami pang mga uri ng armas dito kaysa sa Kubo, at ang lugar ay nakagaganyak sa mga bisita. Si Chenayon ay nakakuha pa ng gusto sa isang bow at arrow doon. Dahil narito siya, nangangahulugan ito na malapit si Kim Suho. Nakakakita ako ng diskarte, napansin ako ni Kim Suho. Ipinakilala ko ang aking sarili bilang si Kim Hajan at nagsimulang makipag-chat sa kanya. Naririnig ang aking pangalan, pagkatapos ay naalala niya na ako ang pumili ng handgun. Napakaraming tao noon, at hindi napansin ni Kim Suho na sumali rin ako sa Travel Club. Nabanggit niya na mayroong isang firearms exhibition hall sa malapit at tinanong kong nais kong suriin ito ng magkasama. Ngunit bago ako tumugon, isang malaking panginginig ang nagmula sa museo, na sinundan ng isang emergency broadcast, ang mga monsters ay lumitaw sa paligid ng perimeter ng museo. Ang paulit-ulit na mga anunsyo ay unti-unting na-instill ang takot sa mga tao sa loob. Kapag ang mga hiyawa ng puso ay nagmula sa labas, ang lahat ay nagsimulang magpanik at magmadali upang makatakas. Sa panahon ng kaguluhan, ang isang maliit na batang babae ay hindi sinasadyang kumatok. Ngunit pagkatapos lamang, may isang smashed ang baso na nagpoprotekta sa isang exhibit. Ang butas na ingay ay pansamantalang pinatahimik ang lahat, at lahat sila ay nagulat sa pagkilos ni Chenayon. Si Kim Suho, na nasave lamang ang maliit na batang babae, ay hindi rin inaasahan na biglang kumilos siya. Sa wakas, nagsalita si Chenayon. Sinabi niya sa lahat na huminahon, na nagsasabing ang mga bayani ng residente ay tiyak na darating sa lalong madaling panahon. Kung naubusan sila ngayon, magtatapos lamang sila bilang pagkain para sa mga monsters. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Chenayon ang sandata mula sa kaso ng pagpapakita. Sa sandaling iyon, ang security ng museo ay aktibo agad, at nagsara ang mga exit door. Pinaalalahanan ni Chenayon si Kim Suho na kumuha din ng sandata, kailangan nilang protektahan ang mga tao hanggang sa dumating ang mga bayani. Bigla, isang serye ng mga malulutong na yapak ang lumapit.
Agad na naramdaman ni Chenayon ang hindi pangkaraniwang presensya na ito, ang lakas na nagmula sa bagong dating ay mabilis na inilalagay siya sa mode ng labanan. Ito ang nagsasalakay na si Jin, ang kontrabida na idinisenyo ko upang maitulak ang paglaki ng kalaban. Sa sandaling nakita ng Jin si Chenayon, sinalakay niya ito, habang kinuha na ni Kim Suho ang espada na nakita niya kanina. Ayon sa orihinal na balangkas, ang lakas ni Kim Suho ay madaling hawakan siya. Sa susunod na sandali, bumangga ang dalawa, ngunit ang kinalabasan ay lampas sa aking imahinasyon, si Kim Suho ay ipinadala na lumilipad sa pamamagitan ng Jin. Sa pagtingin sa nasugatan na si Kim Suho na nakahiga sa tabi ko, sandali akong natigilan, dahil ang balangkas ay hindi dapat na bumuo ng ganito. Malinaw na hindi ko isinulat ang ganitong uri ng balangkas. Sa nobela, bagaman si Kim Suho ay una na nagtatago ng kanyang lakas at tila nasa isang kawalan, sa sandaling mailabas niya ang kanyang mga pagpigil, dinurog niya ang Jin. Ngunit ngayon, si Kim Suho, na nagtatago ng kanyang lakas, ay direktang nasugatan ng Jin na may isang welga. Naririnig ang aking pagtatanong at Chenayon, sinabi ni Kim Suho na maayos na siya ay maayos, ngunit hindi maganda ang kanyang kalagayan. Kailangan kong maghanap ng paraan upang bilhin siya ng oras, at si Chenayon ay nakaposisyon na ang sarili sa harap ni Kim Suho. Sa kanyang mga araw, hindi rin nag-abala ang Jin na ipagtanggol. Matapos ang pagpapaputok ng higit sa 10 mga araw, napagtanto ni Chenayon na, bagaman tumama ang kanyang mga pag-atake, ang Jin ay tila hindi nakakaramdam ng anumang sakit. Hindi ito isang espesyal na kakayahan, at hindi rin ito regenerative effect. Naunawaan ni Chenayon na tinitiis ng Jin ang pinsala sa pamamagitan ng willpower lamang. Nang makita ito, mabilis kong binalaan si Chenayon na lumayo, ngunit ang mga claws ni Jin ay malapit nang tumusok sa kanya. Sa kritikal na sandali, namagitan si Kim Suho sa oras upang hadlangan ang Jin. Gayunpaman, ang kanyang mahina na lakas ay hindi maaaring hawakan laban sa nabagong estado ni Jin kahit isang sandali. Ang susunod na segundo, siya ay sinalsal sa lupa ng malakas na Jin. Si Chenayon ay bumaril muli. Sa oras na ito ang kanyang mga arrow-infused arrow ay may epekto, ngunit ang kanyang pag-atake ay nagalit din sa Jin. Pinabayaan ng Jin ang pagtatangka nitong patayin si Kim Suho at lumingon upang subukang patayin si Chenayon. Ang mga claws ng Jin ay napakabilis, hindi maaaring yumigtad si Chenayon. Hindi maiwasan ni Chenayon sa oras at nakapin sa pader. Alam na ang pagpapatuloy sa ganitong paraan ay tiyak na magreresulta sa kamatayan, mabilis kong sinabi sa lahat na magkalat. Nakaharap sa biglaang pagtaas ng lakas ni Jin, pinilit ko ang aking sarili na manatiling kalmado sa kabila ng takot. Susunod, kailangan kong gumawa ng isang bagay upang mabigyan si Kim Suho at ng iba pa na huminga. Ang mga ordinaryong magic bullet ay tiyak na hindi magiging sanhi ng pinsala. Ngunit dahil ang kalaban ay isang karakter pa rin mula sa aking nobela, ipinapalagay ko ang mga pangunahing aspeto ng mga setting ng karakter ay pareho. Ibig sabihin, ang Jin na ito ay dapat na isang madilim na katangian. Kaagad, sinimulan kong gamitin ang aking kakayahang baguhin ang katangian ng mga magic bullet. Ang pagbabago ng kanilang katangian ay kinakailangan na gumastos ng higit sa 1,000 spi. Matapos i-set up ito at gamit ang mga puntos upang makatipid, nagbago ang aking mga magic bullet. Ang dahilan kung bakit isinulat ko ang setting ng counter-counter ay upang payagan ang mga bayani na magkaroon ng higit na kapangyarihan. Mabilis na naglolod ng aking handgun, nilalayon ko ito sa Jin. Sa susunod na segundo, malakas kong sinabi kay Kim Suho na makawala. Ang binagong magic bullet ay naging isang light bullet, na kung saan ay ang magaan na katangian na nagbibilang ng dilim. Ang mga bala ng kakanyahan ng ilaw ay maaaring maging sanhi ng matinding pinsala sa katawan. Sa sandaling dodged si Kim Suho, agad kong hinayla ang gatilyo. Sa malapit na saklaw, agad na tinamaan ng shot ang braso ni Jin. Mula sa ilaw na bala, ang nakasisilaw na puting ilaw ay naglabas, at ang braso ni Jin ay nalina sa abo. Ang matinding sakit ay gumawa sa kanya ng pag-uungol ng hindi mapigilan. Si Chenayon, na kinokontrol ng mga claws ni Jin, ay naisave, at matagumpay akong bumili ng ilang oras para kay Kim Suho. Matapos ay activate ang kanyang Sword Saint mode, ang pag-uugali ni Kim Suho ay ganap na naiiba mula sa dati.
Ang kanyang mahika ay naging apoy na masungit sa kanyang sandata, at biglang napagtanto ng Jin na marahil ito ay mamamatay. Ang magic ng Sword Saint ay maaaring maputol sa anumang bagay sa mundo, at sa oras na ito, ang labanan ay tunay na natapos. Ang all-out strike ni Kim Suho ay naghiwalay sa Jin sa kalahati agad. Kasabay ng pagkamatay ni Jin, ang unang segment ng pangunahing balangkas ay nakumpleto din.